Hindi ko alam kung bakit. Pa-close up. Video dyan, pa-close up. Siguro dahil mahigit 3 years ago, member ako ng Stop Corruption Philippines. Kaya lang na-realize ko na yung grupo namin, yung mga kasama ko, yung mga creator, mga corrupt din. So sabi Video ko, po to. nag-usap kami na misis Video ko, po to. paano natin matitigil ang korupsyon? Dahil hindi simula yung paghihirap ng Pilipinas sa korupsyon. Paano aasenso Pilipinas kung lagi na ninanakaw sa itaas yung pera natin? So sabi ng misis ko, may Facebook. Sabi ko, hindi ako marunong yan. Kaya sige, gawa tayo ng group. Ano ang pangalan? Hanap tayo kung sino pwede nating pagkatiwalaan. Isang taong hindi korap. Tapos, naalala ko lang na may pinag-usapan kami ng mga taga-Davao. Kasi nung panahon ko, kabataan ko, actually, nag-aaral din ako sa Davao nga pala. Para mapaliwanag ko lang kung saan ako nang gagaling, dito ako pinanganak sa Japan. Umuwi kami sa Davao dahil mahirap ang buhay namin dito sa Japan. Sabi ng lola ko, mayaman daw ako sa Pilipinas. Kaya lang, pagdating namin doon, hindi pala totoo. So, nagsimula rin kami sa wala. Doon nakita ko na kung paano ang Pilipinas, ang Davao, konti lang ang tao. Dumami, lumaki ang Davao, gumanda, gumulong. Yung panahon na ng NPA, pupunta kami doon, sinasabihan kami, huwag kayo lumabas sa gabi. Dito lang kayo sa hotel. Dahil baka mapatay kayo sa labas. Nandyan yung NPA na Sparrow. Gumawa naman sila ng Alsamasa. Araw-araw may namamatay. Pero, going back, ngayon nakita mo naman tumahimik sila dahil siguro naubos na yung masasamang tao. Sabi ko, bakit nga pala hindi natin subukan si Mayor Duterte? Tanong ng misis ko, kilala mo ba? Hindi. Kamag-anak mo ba? Hindi rin. Sa itsura pa lang, sigurado hindi ka magkamag-anak eh. So, paano masasabing si Duterte? Pag-aralan natin, magtanong tayo sa mga taga-Davao. Di ba? So, yun lang naman ang the best way. Tingnan natin, puntahan natin. Pumunta kami sa Davao. Nung maliit pa yung anak ko, nagsisimula pa lang si Mayor Duterte na maglinis ng Davao. Pero mapapansin mo, ang pinapayagan na kami lumabas sa gabi. Nakapunta pa nga ako ng Mercury Drive sa downtown ng Davao from Insular Hotel na walang katakot-takot, walang kasamang bodyguard. Sabi ko na, gawa tayo ng Facebook page, Mayor Rodrigo Duterte for President. Sinumulan ng misis ko, pangalawa ako, pangatlo yung anak ko, mas pinilit ko yung 300 kaibigan ko sa pilitan na sumama kayo sa aking group. 3 years ago yun. So ngayon, after 3 years, pinipilit ko siya tumakbo ka, Mayor, tumakbo ka. Sabi niya, papariling ko kayo. Mga walang hiya kayo, papasubo niyo ako sa problema. Hindi kami nagpapakita sa kanya ngayon. Siyempre, kasi Japan ako, safe ako dito, di ba? Pero mga kaibigan sa mga Pilipinas, siyempre, takot din. Dahil mga baka makapatay kami. Hinahanap ka kami. Ngayon, dumating yung araw ng dumami na yung members namin. Una, naging 3,000, naging 16,000. Hindi ko na kaya. Hindi na ito pastime sa akin. It's no longer a pastime, but a full-time job. So, humingi na ako ng tulong sa mga dati kong kasama sa Unilab. Dati ko taga Unilab. Drug pusher din ako, pero ibang klaseng drug. So, humingi na ako ng tulong, magaling sa marketing,
Naging 60,000 ang member, naging 65. Kaya lang, nung hindi nag-file si Mayor Duterte ng kanyang COC, kailan ba yun? November?